Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon? Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Banal na Espiritu, samahan mo kami, Panginoon. Maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na kumilos sa puso, sa isip ng bawat isa sa aming Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, hindi kami umuwi, Panginoon, o Diyos, nang hindi punong-puno, Panginoon, ng mga pagpapala mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo ang papuri, Panginoon, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, itong aming panalangin. Amen. 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 Palakpakan muli natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Part 2 na po ito, no po. Pwede nga po itong umabot hanggang part 5. Oh. Marami tayong tiisin. Tama po ba? Sino dito may mga tiisin? May mga problema. Lahat tayo may problema. Amen? Hindi porket na born again ka na, wala nang problema. Mas maraming ang problema. Amen? Mas maraming problema. Pero maganda doon sa problema, andun ang Panginoon. Yun ang kagandahan doon. Andun ang Panginoon. Nung nakaraan, linggo, tinalakay natin, bakit tayo may mga tiisin? No? Balik lang. Bakit tayo may mga tiisin? Una, dahil ito'y pamana sa atin. Ang dami-dami ipamamana ni Eva at Adan sa atin, no? Yung kasalanan pa, yung bunga ng kasalanan. No? Kamatayan, pagkakasakit, no? Ito pa yung ating nararanasan. Sabi ko nga, ang dami-dami pwedeng ipamana sa atin, bahay at lupa. Pero bakit yung bunga ng kasalanan, no? Ang minana natin. Andiyan na yan. No po, sabi ko nga po nung nakaraan, bata, paglabas pa lamang sa tiyan ng kanyang nanay, mayroon na siyang kasalanan, yung original na kasalanan, original sin. Amen? So, andun po at may bunga po yon. Ngayon po, part 2, ang pagtitiis ng matuwid. Kung mayroon po kayong mga Bible, buksan niyo po sa John, chapter 16, verse 33. Sinabi po dito ay, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Amen po. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ang pahayag na ito ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad ay nagpapakita na bagamat sila ay kaisa ni Kristo, na kayang magbigay ng ating Panginoon ng lahat ng mabubuting bagay sa mga alagad at maging sa atin ngayon na mga sumasampalataya sa Kanya, dito ipinakita ng ating Panginoon na hanggat nasa sanlibutan po tayo, hanggat naririto tayo, ang matuwid, no? Hanggat naririto sa sanlibutan ang isang taong matuwid, ang taong matuwid ay daranas ng iba't ibang mga pagsubok, pagtitiis sa mundong ito. Kaya ang tanong meron ba tayong mga problema? Meron ba tayong mga tiisin? Marami tayong mga tiisin. Amen? Hindi porkit, sabi ko hindi porkit na born again na tayo, wala tayong tiisin. Sabi ko nga, mas dumarami. Bakit nga ba kailangan pang maaranas ng pagtitiis ang matuwid? Kadalasan yun ang tanong natin Yung hindi matuwid, parang mas pinagpapala. Hindi nagkakasakit. No? Parang ganun. Bakit nga ba kailangan pang maaranas ng pagtitiis ang isang taong matuwid? Ibig sabihin ng mga taong matuwid yung mga sumampalataya po kay Kristo. Sumampalataya kay Kristo, tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tumalikod sa pagkakasala. No? Tumalikod sa pagkakasala at tinuturing siyang matuwid kasi na ng Panginoon. Bagamat nagkakasala pa rin naman, pero dahil tumalikod ka, hindi mo na pinamumuhay, yung dati mong pamumuhay, ituturing ka ng Diyos na isang taong matuwid. Ngayon, kung ikaw ay isang taong matuwid, tumalikod sa pagkakasala, bakit nakakaranas pa tayo ng mga tiisin at problema? Bakit hindi na lang ibuhos palagi ng ating Panginoon ang pagpapala kung tayo ay pala ay matuwid? Para makita ng mga taong hindi matuwid, ang kaibahan ng mga na kay Kristo at ang kaibahan ng wala kay Kristo. No? Nasa gayon, magbalik loob sila sa Panginoon. Makita nila, pinagpapala pala ng Panginoon kapag tayo ay tumanggap kay Kristo. Bagamat yun ang katotohanan, pinagpapala naman talaga tayo ng ating Panginoon. Kaya lang kadalasan ang nakikita ng tao,
Kung kailan yung na-born again, ba't nalugi? Ba't nagkasakit? Kasi tumalikod dyan sa dati niyang reliyon. Narinig niyo na yun? Kasi tumalikod dyan sa dating reliyon. Alam kapatid, kahit anong reliyon mo, magkakasakit ka. Amen? Magkakasakit ka. At kahit hindi ka matuwid, magkakasakit ka rin. Matuwid at hindi matuwid, magkakasakit. Kaya nandito, ang tanong, bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga pagtitiis? Bakit kailangan pandumaan ng mga Kristiyano o matuwid sa mga pagtitiis sa mundong ito? Unang punto, bakit tayo dumaraan sa pagtitiis? Kay Kristo naman na tayo. Pinahintulot ito ng Diyos upang mapabilis ang ating pagbabalik loob o pagbabagong buhay. Kasi maraming mga Kristiyano o mananampalataya, nakakilala na kay Kristo, tumatalikod. Tumatalikod sa Panginoon. Natandaan ko ang lolo ko, nang siya'y magkasakit, na-diagnose siya, stage 4, malignant pa nga stage 4 cancer, colon, pinatawag niya ang mga born again. Kasi matagal na sinesyaran. Matagal na sinesyaran ni Ate Nomi Dizon, pastora. Ayaw niya. Sabi niya, hindi ko kailangan yung mga Panginoon niyo. Kasi masarap ang buhay ng lolo ko Sarap ng buhay niya, painom-inom. Kasi makasama ng lolo ko mayayaman. Mayayaman talaga, pero hindi mayaman ng lolo ko. Hindi mayaman ng lolo ko. Kasi meron siyang lang to, segue lang po, no? Meron siyang parang kasabihan Kung sino daw ang kasama mo, yun ang tingin sa'yo. Kaya sumasama siya sa mayayaman, kaya ang tingin sa kanya, mayaman din. So, yung lifestyle ng mayaman, yun rin siya. Madalas siya nag-iinom. At ang lola ko noon, ang lola ko ang mayaman. Lola ko. Siya, iniwalay niya kasi lola ko noon Pero nung magkasakit na siya, bumalik siya sa lola ko. So, doon po siya na-diagnose siya, stage 4 cancer, colon cancer. Tapos naalala niya yung sinesyaran siya ni Pastora Nomi Dizon. Sabi niya, patawag mo nga si Nomi. Pinatawag. Hanggang sa pinag-pray siya. Nagkaroon ng gawain doon sa bahay ng lola ko. Hanggang sa pinupuntahan siya doon. Tapos pinag-pray siya. Kinilala niya ang Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon. Ginawa siya ng himala ng Panginoon. Yung stage 4 cancer, nakita ng doktor, wala na siyang cancer. Pagbalik niya, sabi, Mangingging, anong ginawa niyo? Pinag-pray ako ng mga born again. Pinag-pray ako ng mga born again. So, tinanggap niya ang Panginoon. Kaya lang may bad news. Nung malaman niya na magaling na siya, ang ginawa niya, kung ano yung dati niyang buhay, bumalik siya doon. Dahil ang lola ko, mayroon parang mini grocery, kumuha siya ng iniinom niyang White Castle pa noon. Tinutungga niya. Yun ang kape niya. Yun ang kape niya. Tapos noon, sumakit ulit yan niya. Pagpunta niya sa doktor, sabi ng doktor sa kanya, Mangingging, anong ginawa niyo? Same question, Mangingging, anong ginawa niyo? Gumaling ka na. Ngayon, nagkasakit siya uli. Bakit ganon? Tapos, pinatawag niya uli mga born again. Nagkaroon ng gawain sa bahay. Kaya lang, hindi na siya pinagaling ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, babalik ka rin sa dati. Kasi mas concern ng Diyos sa buhay, yung tunay na ikaw. Eto, mamatay ito Kahit gumaling tayo, mamamatay ito. Itong katawang ito, babalik sa lupa ito Mas concern ng Diyos dun sa tunay na ikaw. Sino yun? Yung iyong kaluluwa. Mas concern ng Diyos doon. Kasi yun ang mapapahamak, yun ang pangwalang hanggan. Ano po? Kaya sabi dito, pinahintulot ng Diyos ang mga pagsubok para Para tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Ginagamit niya ang pagtitiis o hirap ng buhay para ang isang matuwid na tumalikod sa Kanya. Ang sabi, magbalik loob sa ating Panginoon. At madalas itong gawin ng Diyos sa Kanyang bayan na tinawag ang Israel. Kapag binasa natin ang aklat ng hukom, makikita natin ng paulit-ulit na paglayo ng bayang Israel sa Diyos. No? Kaya pinahihintulot ng Diyos
na sila ay pahirapan ng mga bayang nakapaligid sa kanila. At iyon ang nagtutulak sa kanila para magsisi sa kanilang mga kasalanan sa Diyos at sila'y manumbalik muli sa ating Panginoon. So pag binasa daw natin yung aklat ng hukom, makikita po natin, paulit-ulit ang bayang ito. Babalik loob sa Panginoon, aalis sa Panginoon. Babalik, aalis uli sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, pinahintulot ng Panginoon na sila ay pahirapan ng mga taong nakapaligid sa kanila. No? Nasasakop sila kasi nga matigas ang ulo ng bayang ito. Nakaranas sila ng kagandahang loob, pagkalinga, pagmamahal ng Panginoon, pero tumatalikod pa rin sila sa isang tunay na Diyos. Bakit? Nananaig yung gusto ng laman. No? At kadalasan, gayon din tayo. Ganon din tayo. Tinanggap na natin ang Panginoon, nakaranas tayo ng pagkalinga ng ating Panginoon, pero tumatalikod tayo sa Panginoon. Kaya pinahintulot ng Diyos yung mga karamdaman upang tayo makita natin, kailangan natin ng Diyos. Kailangan ko ang Diyos. Sabi ko nga, kadalasan gayon din tayo. Gayon din sa atin ngayon, tumatalikod tayo sa pagkalinga ng Diyos. Kaya pinahintulot ng Diyos na tayo'y dumaan sa hirap ng buhay. Hindi ba tayo mahal ng Diyos? Hindi. Kasi parte yun ng pagmamahal ng Diyos. Kasi nga, mas concern ng Diyos, hindi sa katawang ito, kundi dun sa tunay na tayo. Sino yung tunay na tayo? Yung ating kaluluwa. Kasi yung kaluluwa, yun ang harap sa Diyos. Itong katawang ito, babalik ito sa lupa. No? Babalik ito sa lupa. Mas pinahintulot yun ng Diyos kasi nga, parte yun sa pagmamahal ng Diyos. Tingnan nyo yung pinahintulot ng Diyos na mawala ang ating kayamanan. Sino dito mayaman? Dating mayaman, tapos nalugi. Pinahintulot siya ng Diyos. Bakit? Nung walang kayamanan, palagi sa Bible study. Prayer meeting. Pananambahan, tuwing linggo, laging naroon. Nung nagkaroon ng kayamanan, nilimot ang Diyos. Nakita niyo yun? Nung walang kayamanan, lagi nasa prayer meeting. Nung hindi pa lumalaki ang sahod, lagi nasa Bible study. Lagi nasa prayer meeting, Pastor, pag-pray naman natin, lumaki ang sahod ko. Pastor, pag-pray naman natin, nung pagpalain yung aking negosyo. Tapos nung pinagpala siya ng Panginoon, hindi na makita sa bahay-sambahan. Bakit? Kadalasan walang magbabantay saan? Saan walang magbabantay? Sa hanap buhay. Kaya pinahintulot ng Panginoon. Naalala niyo yung kwento tungkol sa itikan? Tungkol sa itikan. Yung isang member, meron siyang itikan. Marami siyang itik na lugi. Tapos lumapit siya sa mga pastor. Lumapit siya sa pastor. Kasi born again siya Pastor, pag-pray naman natin, balik ng Diyos yung nawala sa akin yung nalugi. Pinag-pray. Hanggang sa na muli, lumago yung kanyang itikan. Pagkatapos nung lumago na yung kanyang itikan, tuwing linggo, wala siya sa bahay-sambahan. Hinahanap siya ni pastor. Brother, bakit wala ka sa bahay-sambahan? Samantalang noon, lagi ka sa bahay-sambahan, sa prayer meeting, nandun ka sa Bible study, nandun ka. Kasi po, pastor, wala po magbabantay sa mga etik. Kaya ako na lang. Kaya nasa sakripisyo po Pasensya na po. Sa susunod na lang po. So lumaon. Dumating ang Panginoon, nag-rapture. At nang mag-rapture, nakita niya yung kanya asawa, kinukuha na. Naiiwan siya. Ay, hindi to doktrina. Ay, ito, hindi to kwento lang to, kwento. Nakita niya, umaangat na yung mga kinuha na ng Panginoon yung pastor, yung kanyang mga pamilya. Sinabi niya, Pastor, sasama ako. Sabi ni pastor, huwag na, walang magbabantay sa mga itik mo. Di ba? Marami tayong katwiran. Pagka tayo
Nalilimot natin ng Diyos. Kaya pinahintulot ng Panginoon, malugi na lang, mawala na lang. Bakit? Kasi kapag ka nawala, natuto tayong lumuhod. Natuto tayong lumuhod. Pinahintulot ng Diyos na tayo magkasakit. No? Pinahintulot ng Diyos na tayo magkasakit. Pag nakita ng Diyos na mas may panahon ka sa gusto ng katawan mo, pero wala kang panahon sa katawang mong panlangit, pahintulot ng Diyos. Magkasakit tayo. Dahil sabi ko nga, concern ng Diyos hindi dito sa katawang ito. Mas concern ng Diyos dun sa ikaw, yung kaluluwa mo. Kaya ipahintulot ng Panginoon, magkasakit. No? Pahintulot yun, magkasakit. Hindi dahil hindi tayo mahal ng Diyos. Ulitin ko, hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos. Parte yun ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Alin? Yung magkasakit? Opo. Kaya lang, titignan natin, parang ito'y naging parusa sa atin. Tingnan ninyo. Kapag nahiga ang tao, saan natitingin? Kapag nakahiga, saan nakatingin? Sa langit. At doon niya naalala ang may kapa. Diba? Pag nahiga na, naalala niya, meron palang Diyos. Pero nung malakas siya, hindi niya naalalang meron siyang Diyos. Amen? Anong Diyos? Anong Bible? Anong prayer meeting? Diba? Hindi niya naalala yon. Pero pag nahiga na, maalala niya, mayroon palang Diyos. Kasi ang tao, kay daling lumimot. Di po ba? Marunong po. Kay daling lumimot. Kanino? Sa Diyos. Nililimot ng tao ang Diyos. Kaya ang Diyos, pinahintulot niya na tayo yung magkasakit. Hindi dahil hindi niya tayo mahal. Mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Pinahintulot niya tayo magkasakit para magbalik loob ka sa Kanya. Tanyo ang lolo ko, nung nagkasakit, ano sabi? Tawagin mo yung nagpapahayag sa akin tungkol sa Biblia. Naging concern siya saan? Doon sa naririnig niya patungkol sa Diyos. Ang tao pag nagkakasakit na, nagiging concern niya patungkol sa Diyos. At yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang gusto niya. Tignan ninyo, pag nagbahay-bahay ang mga mananampalataya, kadalasan nakikita ko, mas pinupuntahan yung may sakit at mabilis silang tumanggap sa Panginoon. Di po ba? Pag may sakit, gusto niyo po bang tanggapin hindi pa nga binabanggit, opo. Di ba tinabanggit si Kristo? Gusto mo bang tanggapin opo, tinatanggap ko po. Di po ba? Kasi nga, pag mayroon ng may sakit, naiisip niya, mayroon palang Diyos. Tapos ibinabalik ng Diyos yung mga alaala na ginawa mo. Ginawa mo. Parte yun ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa hindi niya tayo mahal, kundi mahal niya tayo. Ipinahintulot ito ng Diyos para tayo magsisi, magbalik loob sa Diyos. Dapat nating aminin ang hayag na kasalanan natin sa Diyos. Aminin natin. Huwag natin itatago. Di naman natin maitatago. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nilimot kita, patawarin mo po ako. Aminin natin. Panginoon, mas marami ko naging panahon doon sa sarili ko, nilimot kita, patawarin mo ako. Di po ba? Mas marami tayong panahon sa sarili natin. Pero yung panahon natin sa Diyos, kulang. At yun ay kasalanan sa Diyos. Na dapat ang tao na lilikha niya ay mas maraming panahon para sa Diyos. Kapatid, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen? Hindi tayo nilikha ng Diyos para sa ating sarili. Sa ganang atin lang, nilikha ka ng Diyos para maging Kanya. Kaya yung ibinabalik sa original na plano ng Diyos. Kaya pinahintulutan ng Panginoon yung mga pagkakasakit, pagkalugi para maibalik tayo sa original na plano ng Diyos sa atin. Na hindi ka para sa mundo, para sa akin ka.
Para sa akin ka, kapatid. Para sa Diyos tayo. Amen? Para sa Diyos tayo. Dapat nating aminin ang hayagan ng ating mga kasalanan. Siyasatin ang ating mga buhay upang makita kung may anumang bagay na hindi nakalulugod sa banal na Espiritu. Pagsusuri. Sinusuri mo yung sarili mo. Panginoon, ano pa? Kasi meron tayong mga hayag na kasalanan. Pero meron tayong mga kasalanan na hindi natin alam, kasalanan pala yun sa Diyos. Kaya sinusuri mo, kailan nangyayari yung pagsusuri? Diyos sa panahon na pinauulad ka, Diyos sa panahon na pinagpapala ka, hindi mo maaalala yung magsuri. Pag ikaw ay pinagpapala, pag pinagyayaman ka, hindi mo maaalalang magsuri. Sasabihin mo nga, pinagpapala ako eh. Ibig sabihin, matuwid ako. Di po ba? Hindi mo makukuha magsuri ng pagkakasala mo kapag malakas ang iyong katawan. Kailan nagsusuri, Lord, ano po ang kasalanan ko na hindi nahayag sa iyo pero hindi ko alam. Kailan nagaganap yon? Kapag nakahiga. Pagka nagkalagnat, inubo, nagkasakit. Doon natin naiisip, ano ba Panginoon ang kasalanan ko? At yun ang gusto ng Panginoon. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Magsisi tayo. Alam niyo kung bakit? Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang ating mga katawan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapunta sa apoy ng impyerno. Kaya nga, pinahihintulot ng Panginoon. Sige, hayaang malugi, hayaang mawala. Hayaang magkasakit. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng kasakitan, ha? Hindi rin ang Diyos ang kumukuha ng ating kayamanan. Si Satanas. Si Satanas. Siyasatin daw ng ating mga sarili. Kung mayroon tayong mga natatago, ano dapat natin gawin? Kapatid, balik loob sa Diyos. Balik loob sa Diyos. Hindi ka para kay Satanas. Ikaw ay para kay Kristo. Amen? Tayo ay para kay Kristo. Sabi ng lola ko, Romel, tandaan mo. Kasi tika sa ulo ko eh. No? Tika sa ulo ko. Ayoko umalis sa pagkakasala. Sabi ng lola kong pastora, Romel, tandaan mo, sabihin mo lagi, ikaw ay para kay Kristo. Ikaw ay para kay Kristo. Kahit nung nandun ako sa pagkakasala, sinasabi ko, ako ay para kay Kristo. Ako ay para kay Kristo. Deklarasyon kasi yun eh. Bagamat naroon pa, pero sinasabi mo, hindi ako pag-aari ni Satanas. Pag-aari ako ng Panginoon. At makikita mo, kukunin kang muli ng Panginoon. Saan? Doon sa kasalanan, lugmok na lugmok ka. Basta't makita mo lang, Panginoon, nagkasala ako. Nagkasala ako. At ang Diyos, kapag nakita na niya na tayo ay nagbabalik loob, dapat ang Diyos na tayo ay lilinisin sa ating mga pagkakasala. Amen? So una, bakit pinahintulot ng Diyos na tayo ay dumaan sa mga paghihirap, pagtitiis, para kung tumalikod ka, no? Nakakilala ka na kay Kristo, tumalikod ka pa, bumalik ka sa ating Panginoon. Parte ng pag-ibig ng Diyos sa taong Kanyang niligtas na. Amen? Pangalawa, ginagamit ng Diyos ang pagtitiis upang subukin ang ating pananampalataya. Amen? Sino dito may pananampalataya? Yan, ginagamit ng Diyos ang pagtitiis para subukin matatag ba ang pananampalataya ng taong ito? No? Ang sabi, sinusubok upang malaman kung tayo ay nananatiling tapat sa Kanya o susumpain natin siya. Yan ang naganap kay Job. No, hinayaan ng Panginoon, subukin siya ni Satanas. Para titignan ng Panginoon kung susumpain mo ba siya
o mananatili ka sa Kanya? Kapatid, ulitin ko, taas ang kamay ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Handa ba kayo? Handa kayo? Saan? Nasubukin ng Panginoon kung tunay na matatag ang ating mga pananampalataya. Pastor, ang dami ng pagsubok na dumarating sa akin. Bugbog na nga ako eh. Amen? Ang dami. Kabi-kabila, hindi pa nga natatapos eh. Ito na eh. Oh, ganyan ba ang buhay natin? Tama? Kabi-kabila, ganyan rin kasi ang nangyari kay Job. Kabi-kabila, hindi pa natatapos yung isang balita. Ito na naman. Tingnan natin. Ang sabi ng Job, chapter 1, verse 6 hanggang 12, ang sabi ganito. Pasensya na po tumatanda si pastor. Dumating ang panahon na ang isang anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh. At kasama si Satanas. Si Satanas nasan daw? Nakakapanik pa ng langit. No? Dumating daw ang panahon na ang anghel ng Panginoon ay humarap kay Yahweh. Kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang ginawa mo ngayon? Sino tinanong? Si Satanas. Nagparot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, ay wala palang ginawa si Satanas kundi maglakbay. Taas ang kamay ng mahilig maglakbay. Si Satanas, parot pa rito sa sulok ng daigdig. Ang sabi, nagparot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Sabi ng Panginoon, eto, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Pansinin niyo yung sinabi ng Panginoon. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, pinagmamalaki niya tayo. Pinagmamalaki niya si Job kay Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Ito yung sabi ng Panginoon di ba pinagmamalaki? Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao. May takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. So makikita natin, pinagmamalaki ng Diyos ang mga lingkod niya. Sinasabi yung katangian. Sumagot si Satanas. Satanas, no? Mahilig sumagot. Mahilig sumagot sa Panginoon. Sumagot si Satanas. Sabi, si Job, kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan. Tingnan mo yung sinabi niya kay Satanas, talagang lapastangan, no? Si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan. Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya. Nakita niyo? Pag matuwid, pinagpapala ng Diyos. O sabi ni Satanas, talagang matatakot sa iyo yun. Bakit? Kaya hindi siya gagawa ng masama. Kasi pinagpapala mo siya. Amen? Sabi, tuloy natin. Iningatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung hindi kanya sumpain. Sino may sabi noon? Si Satanas. Pinagpapala mo siya. O subukin mong galawin. Tanggalin lahat ng mga tinatangkilik niya, kundi kanya sumpain. Ano sabi ni Satanas? Kung hindi kanya sumpain. Sabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo. Sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. So may pahintulot. Sige na. Tingnan natin kung susumpain ako. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lamang siyang sasaktan. Ano sabi? Huwag mo lamang siyang sasaktan. Ibig sabihin nun, lahat ng sinasabi mong ari-arian, kunin mo. Gawin mo. Tanggalin mo kay Job. Kasi si Satanas na parito upang pumatay, magnakaw, sumira, kaya nangyari yung mission niya na yun. Sabi, o sige, gawin mo lahat. Kaya sabi, umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh.
Tapos, may karugtong pa yun. May karugtong pa yun. Kasi, nung hindi pa, sabi ko nga ang problema ay hindi pa natatapos, meron ng karugtong. Meron ng karugtong. Tuloy natin. Ang sabi, isang araw ang mga anak ni Job ay nagkakainam at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsay humagunos at dumadating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang baka at mga asno. Pinatay po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. So ninakaw. Ginawa na ni Satanas. No? Tapos hindi pa nakakatapos ng pagbabalita. Sabi ko nga hindi pa tapos. Ito na naman Hindi pa natatapos ang pagbabalita. May dumadating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, ang mga tupa, ang mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay ang lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Ninakaw, tapos sumunod tinamaan ng kidlat. Umuugong pahalos ang salita. May dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha po nilang lahat ng mga kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakakatapos magsalita. May dumating pang isa. At ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay, bumagsak, nabagsakan po silang lahat, namatay, ako lamang po ang natirang buhay. Hay, hallelujah. Anong saklap? Kabila, alam nyo, ari-arian pwede. Pero yung anak, grabe. Di po ba? Dito pinakikita, itong taong itong binabanggit ng Biblia, si Job, ang sabi, isang matuwid, may takot sa Diyos. Pero ang sabi, dumanas ng iba't ibang mga pagtitiis. Sabi ko nga, mawala na lahat. Pero yung anak, halos mababaliw ka Di po ba? Halos mabaliw ka nun. Kasabihan nga Anong kasabihan? Ang anak ang maglilibing sa nanay at tatay. Hindi ang tatay o ang nanay ang maglilibing sa anak kasi napakasakit nun. Tama? Ito nangyari kay Job Pero tingnan ninyo, ano sabi ni Satanas? Kung hindi kanya sumpain, pero sabi ni Satanas, tumindig si Job nang mabalitaan yon. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-aahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa sa lupa, nagpuri sa Diyos. Grabe! Sipin niyo yun. Aaminin ko, hindi ko maaring magawa to. Yung hindi pa halos dumarating. Hindi pa nakatatapos ang problema, eto na naman. Tapos ang pinakamatindi, yung buo niyang sambayan, namatay. Namatay. Tapos anong ginawa ni Job? Anong kanya naging tugon? Tumindig siya. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Ano ibig sabihin nun? Pagluluksa. Pagluluksa. Pero meron siyang ginawa. Nagpatira pa sa lupa. Nagpuri sa Diyos. At ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. Hallelujah! Di natin kaya yun. Tama? Hindi natin halos kaya yon. Pero pinakikita sa atin ng Biblia ang buhay ni Job para makita natin yung palang dala-dala natin problema ngayon, maliit pa sa pinagdianan ni Job. Yung ating mga pagtitiis ngayon, maliit pa sa tiniis ni Job.
Pero tingnan nyo, naging tugon niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik. Siyang nagbigay, siya rin ang kukuha. At ang kasunod, purihin si Yahweh. Hallelujah. Bigo si Satanas. Bigo. Paya. Napaya. Kasi sabi, pinagpapala mo eh. O anong sumunod? Kasi bigo siya eh. Muling humarap kay Yahweh. Chapter 2 na to. Ang sabi, muling humarap kay Yahweh ang mga anghel. Kasama na naman si Satanas. Sabi, muling humarap kay Yahweh ang mga anghel. Kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, nagparot pa rito sa buong daigdig. Sabi ng Panginoon, nasubok mo na ba ang likod kong si Job? Tanong ni Yahweh, walang katulad ang kanyang, walang katulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin at di gumagawa ng masama. Pininsala ko, ang sabi, pinapinsala ko na sa iyo nang walang dahilan, gayon man nanatili siyang tapat sa akin. Sabi ng Panginoon. Gayon man nanatili siyang tapat sa akin. Sumagot na naman si Satanas. Anumang bagay ay ibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Oo. Diba? Ibang klase na pag pinag-uusapan yung katawan. Tama po ba? Kaya lahat matiis eh. Pero pag ikaw na, ito yun. Ang sabi ni Satanas, anumang bagay ay maibibigay ng tao, wag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan kung di kanya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo lamang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibingka ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi sa kanya ng asawa niya, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Kita mo yun? Kinuha yung mga anak, sino ang natira? Kay Job. Asawa na nag-uudyok sa kanya na sumpain mo na ang Diyos. Para mamatay ka na. Kapatid, mayaman si Job. Pero tingnan nyo, saan siya dilagay? Nung siya'y nagkaroon ng sugat? Sa tabi ng basurahan. Parang ganito, diyan ka nararapat. Mabaho ka. May sugat ka mula ulo hanggang talampakan. Ang baho-baho mo. Diyan ka sa lugar na yan. Diyan ka nararapat. Saan? Sa tabi ng basurahan. Sabay sabi ng kanya asawa, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job ay ito. Hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati ang kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi pa rin nagkasala si Job kahit sa salita. Amen. Diba? Ano sabi? Nagkaroon ng sugat. Pero sabi niya, kaginawahan lang ba ang tatamuhin mo sa Diyos? Hindi rin ba pati kalugihan? Pagpapala lang ba? Pagpapagaling lang ba? Hindi ba kahit malugi? Hindi ba kahit may sakit? Sabi, hindi rin siya nagkasala kahit sa salita. Bakit? Hindi niya sinumpa ang Diyos. Minsan kapag nagkakasakit tayo, ano nangyayari? Bakit mo sa akin binigay ito? Ang daing-daing masamang tao. Bakit ako? Naglilingkod ako sa iyo ba't ako? Di po ba? Ba't ako? Kapatid,
Sabi ko nga, kadalasan ganun din tayo. Naiisip natin, pinarurusahan tayo. Pero sana, matulad tayo kay Job. Ni magkasala sa bibig, hindi nangyari. Sana ganun din tayo. Hindi natin maisip na sumpain natin ng Diyos sa mga nagaganap sa buhay natin. Sino dito may pagtitiis? May problema, may sakit? No? Huwag natin sumpain ng Diyos. Kadalasan, nasusumpa ang Diyos. Makikita na ang pagtitiis ni Job ay pinahintulot ng Diyos kay Satanas. Kung si Job ay mananatiling tapat sa Diyos o susumpain niya ito. At ito ang sinabi ng Santiago. Santiago 1:3. Sapagkat alam ninyong lalong nagiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Hallelujah! Di po ba? Sapagkat alam ninyong lalong magiging matatag ang inyong mga pananampalataya. Kapatid, yung ating pananampalataya, pinahintulot ng Diyos na dumaan sa pagyanig. Nayayanig tayo. Pero pinahintulot yun ng Diyos upang tinitignan kung mananatili ba tayong tapat sa Kanya. At kapag gano'n, ang sabi, matapos niya, ang sabi, matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Kapag napagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, makikita po natin na nananatiling matatag yung ating mga pananampalataya. Ibang degree naman, level up. Sino gusto mag-level up? Saan, pastor? Sa problema. Alam niyo po ba, pag napagtagumpayan nyo na ang isang pagsubok, mayroon na naman panibago. Level up. Bakit? Pinahayaan ng Diyos mangyari yun. Tinitignan kung mananatili kang tapat sa Kanya. Pero huwag niyong kakalimutan, mabuti ang Diyos, laging meron naman pahinga. Amen? May pahinga yan. May pahinga. Pag lumindol, di ba, may pahinga. Hindi naman laging yanig niya. Meron pahinga. May pahinga. Kapatid, ang sabi, lalo magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Kapatid, tayo rin naman, parang si Job, pinararaan sa iba't ibang pagsubok upang tignan ng Diyos kung susumpain mo ba siya, kung mawabala ba, susumpain mo siya kung mawala ang lakas ng katawan mo at kayamanan o mananatili kang tapat sa Diyos. Kaya't pinahintulot yan ng ating Panginoon. Sabi ni Santiago, lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Ang sabi ng unang Pedro 1:7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong mga pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsupok upang malaman kung talagang tapat. Mga kapatid, sa pamagitan ng pagsubok, ang ating pananampalataya ay lalong lumalago. At dapat din nating malaman na ang mga katapatan ng ating pananampalataya ay hahantong tayo sa na tayo ay papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi parang ganito, may pagsubok nga, pero pagdating ng araw ng Panginoon, ang sabi, pararangalan ka ng ating Panginoon. Ang sabi, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Ang sabi doon, pararangalan. Sino gusto dito na maparangalan ng ating Panginoon? Manatili tayong tapat. Sa kabila ng mga problema, pagsubok na dumarating sa ating buhay, kabila, mga kapatid, huwag nating sumpain ang ating Panginoon. Pwedeng umiyak. Yan, naulitin ko. Pwedeng umiyak. Umiyak ka, iyak mo sa Diyos. Kasi nga dumadaan ka sa apoy. Di ba sabi, pinararaan sa apoy, pwede kang umiyak. Pwede kang dumaing, wag mo lamang siyang susumpain.
Di ba? Pwede kang dumain, Lord, ang hirap-hirap na. Ang hirap-hirap na, Panginoon, tulungan mo ako. Kadalasan, sino ang ating mga pagtitiis? Sino? Asawa. Di po ba? Asawa. Pero dumaing ka lang sa Diyos. Idaing mo na idaing sa Diyos. Makikita mo kasama mo na ang asawa mo. Amen. Kasi nga dinaing mo sa Diyos eh. Hindi mo pinagsawaan. Dinaing mo lang sa Diyos. Makikita mo, tutugon ng Diyos. Kasama mo na siya. Hallelujah. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos. Pinahintulot niya ang mga pagtitiis ng matuwid para subukin kung talagang mananatili kang tapat. Amen? Pangatlo, panguli, at dito po tayo matatapos. Ang sabi, ginagamit ng Diyos ang mga pagtitiis ng matuwid para tayo lumago. Lumago. Grow. No? Mamulaklak. Mamunga. Lumaki. Mag-grow. Ang sabi, hindi lamang ibig ng Diyos na palakasin ang ating pananampalataya, kundi ibig din ng Diyos na lumago tayo sa ating pag-uugaling Kristiyano. Ano daw? Ibig ng Diyos, lumago rin ang ating mga pag-uugaling Kristiyano at katwiran. Ang sabi ng Roma 5:3-5, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. No, ang sabi, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? So gusto ng Panginoon, may proseso ng paglago. Kaya tayo pinararaan sa pagtitiis, sa problema, sa suliranin. Bakit? Ang sabi, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata. Ano ba yung pagbabata? Paghihirap. Paghihirap. Mga kapatid, ibig ng Diyos, lumago tayo sa ating mga pananampalataya. Natandaan ko noon, nagkasakit ako sunod-sunod. Sunod-sunod. Alam niyo po ba itong ipin kong ito? To. Dati buong-buo yung ipin ko. Tingnan niyo, lagas-lagas na. Sabi nga ni Omel, pa, bakit yung ipin mo parang kahoy? Kasi parang, hindi, dati sabi ng dentista, perfect. Ngayon, hindi. Sinuot ko naman yung pustiso ko, nahirapan ako, baka tumalsik. Pag nagsalita ako dito, tumalsik. Sabi ko, diyayaan ko ng ganyan. Sabi sa akin, ba't di ka magpustiso? Hindi, diyayaan ko ng ganyan. Baka mamaya tumalsik, naka-online pa. Baka mamaya, imbis na umiiyak na dahil sa hinihipo ng Panginoon, maging katatawanan pa. No? Itong ipin na to, nabulok to. Nabulok to. Puro nana. Nana. Sunod-sunod. Gagaling, gumaling. Tapos nun, nahilo ako. Akala ko, hilo lang ng kung ano. Kasi Pasko nun eh. Sabi ko, graduate na ako sa beer. Graduate na ako sa beer. Ang ginawa ko, red wine. Red wine. Yan. Kasi ayaw mong lumago eh. Sabi ko, hindi na umiinom. Kaya lang, red wine. Sabi ni Belia, kala ko hindi ka na umiinom ng alak. Hindi naman beer to, red wine to. Good for the heart. Good for the heart. Kaya lang, hindi lang essential. Ginawa ko yung bote ng red wine, ininom ko. Nahilo po ako. At nung nahilo po ako, 2 araw nakahiga ako, nung i-BP ako, ubon ng taas ng BP ko. Dinala ako sa ospital sa doktor. Taas-taas ng BP ko.
Sabi ko, Panginoon, mula ngayon, hindi na po ako inom kahit red wine. Sabi ko, hindi na po. Hindi pa po ako pastor noon, ha. Sunod-sunod, pinahintulot ng Panginoon para makita ko, kailangan mong lumago. Hindi pwedeng dumadalo ka lang, tapos nandiyan ka pa rin sa dati mong buhay. Hindi pwedeng red wine, ganun din yan. Uulit ka lang. Kaya sabi, pinaraan saan? Sa apoy. Pinaraan sa apoy. Pagkatapos nung ganon, nagkaroon ako ng panic attack. Gusto kong tumalon sa hagdan. Tansinin niyo yun, ha? Gusto kong tumalon sa hagdan. Nanlalaki ulo ko. Ganon, sunod-sunod. Pero pinahintulot ng Panginoon, mangyari ang mga bagay na iyon. Para ano? Kailangan lumago. Kailangan kong lumago. Kailangan kong iwan ang mga bagay na ito. Upang magkaroon ako ng kagalakan sa pagbabata. Sa mga pagsubok na parating. Sapagkat nagbubunga daw ito ng pagtsatsaga. Nagbubunga niyang pagtsatsaga. Nagkakaroon ka na ng katiyagaan. Bagamat may pagsubok, matyaga. Lord, alam ko, pagagalingin mo pa rin ako eh. Pagsubok lang to, Panginoon eh. Nandun na, may pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga daw ay magbubunga ng katatagan. Nagiging matatag ka na. Alam mo na ito ay pagsubok lang, kayang-kaya. Kayang-kaya, bakit? Sa sarili ba natin? Hindi, dahil kay Lord. Kasama ko ang Panginoon. Iniwan ko na lahat. Kasama ko na ang Panginoon. Amen? Nagbubunga ng katatagan at nagbubunga ng pag-asa. Kunin man ng Diyos ang buhay ko, may buhay akong walang hanggan. Kapatid, pag-asa yun. Di po ba? Kasi yun ang hindi tayo sigurado eh. Lalo kapag wala tayo kay Kristo, hindi mo sigurado kung saan ka pupunta kapag kinuha ka ng Panginoon. Pero kapag na kay Kristo ka, matatag ang pananampalataya mo, kapatid. May pag-asa ka. Kahit mamatay ang katawang ito, may buhay na walang hanggan, may pagkabuhay na muli ng mga patay. Nananatili tayo kay Kristo. Amen? Mga kapatid, ang sabi rin ni Santiago, sa Santiago 1:3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Anong pagsubok natin? Pagtagumpayan natin. Pagtagumpayan natin. Ang pagtitiis, sa pagtitiis, natututunan nating umasa ng kaunti sa ating sarili. No? Kaunti sa ating sarili. Pero, lalong nagiging higit yung ating pag-asa. No? Umaasa tayo ng higit sa Diyos at sa Kanyang biyaya. Kapatid, anong dala mo ngayon? Oo, pwede kang may gawin. Pero lalo mong iasa sa Diyos na mayroong magagawa. Ibigay natin lahat sa Diyos. Sa Diyos mo lahat ibigay. Minsan kasi, sabi nga meron tayong magagawa ng kaunti. Di po ba? Pero mas may magagawa ang Diyos. Anong gagawin mo? Di ibigay mo sa Diyos na mayroong magagawa. Panginoon, kaya mo akong pagalingin. Panginoon, kaya mo ibalik yung nawala sa akin. Kaya mo yun. Iasa natin lahat sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos maaari ding magpahintulot na tayo ay magkasakit at pahintulot niya ang kahirapan upang tayo ay higit na makapagbigay ng kaaliwan at kalakasan ng loob para sa iba na dumaranas rin ng parehong sitwasyon. Pinahintulot para ito ng ating Panginoon para tayo maging kalakasan sa iba na nakararanas ngayon ng parehong sitwasyon. Parehong sitwasyon. Naalala ko,
nang may bukol ako. Halos 1 taong mawalan ako ng pag-asa, mamamatay na ako. Pero, pinawi ng Diyos. At kapag mayroong dumudulog sa akin, sinasabi, Pastor, meron po kong ganito. Naalala ko, ako man nagkaroon yan, pero hinalis ng Panginoon. Kung sa akin inalis, di pwede rin alisin ng Diyos sa iyo. Kapatid, di ba nagsisilbi kang pag-asa sa mga taong nakakaranas ng parehong sitwasyon na pagsubok? Di ba? Pinahintulot ng Diyos na maranasan natin to para higit nating maunawaan ang mga taong dumaraan sa ganung sa mga ganung problema. Alam nyo, pag hindi tayo nakaranas ng ganung problema, sasabihin natin, para kang walang pananampalataya. Pero kapag naranasan natin ang parehong problema, maiisip mo, noon man din, nung nangyari sa akin yun, tila nawalan ako ng pananampalataya. Alam nyo po ba, nung nagkaroon ako ng sakit, halos tila mawalan ako ng pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Belia sa akin, para ka namang walang faith. Kasi nga yun yung naramdaman ko, para akong nawalan ng pananampalataya. Ang daming word ni Lord na dumadating sa akin, pero hindi ko mapangawakan ang mga pangako ng Panginoon. Sabi ni Belia, para kang walang pananampalataya. Totoo, para pong nawalan ako ng pananampalataya, ang pakiramdam ko, malapit na akong mamatay. Nagbibili na ako. Pero pinagaling ako ng Panginoon. Pinahintulot yun ng Diyos. Hallelujah! In 2023, pinakaayoko. Alam niyo po ba yung 2023, pinakaayoko. Pagpasok pa lamang ng 2023, sinubok na ako ni Satanas. Nakapako na. Tapos hiniga na ako. Struggle ako hanggang August. Pero pagdating ng August, kapatid, pinawi ng Panginoon. Ayoko ang 2023, pero pagdating ng August, tinanggal ng Panginoon. At yung aking nawawalang pag-asa, pinalitan ng Diyos ng kagalakan, pananampalataya. At sinabi ng Panginoon, wala ba akong kayang gawin? Pahiya ako kay Lord. Alam niyo po ba? Pahiya ako kay Lord. Pahiya ako kay Lord. Ang hina ng faith mo, pahiya ka kay Lord. Ba't ako pahiya kay Lord? Nung sinusubo ka, halos mawalan ka ng pananampalataya, hindi mo kayang tanganan ang aking mga pangako. Pero napahiya ako na yung aking awak-hawak na bukol, isang araw, wala na. Wala na. Sabi ng Diyos, walang hindi ko kayang gawin. Walang hindi ko kayang gawin. Kapatid, meron kang pinagdaraanan ngayon, suliranin. Andiyan ang Diyos. Ako napahiya kay Lord. Minsan nawawalan tayo ng faith kay Lord, no? Nawawalan tayo ng faith kay Lord. Ayaw na natin. Pero kapatid, ang sabi, matapos daw nating subukin, nagyalong nagiging matatag ang ating pananampalataya. Di po ba? Tapos nagiging pagpapala rin tayo sa parehong mga tao na nakakaranas ng ganun. Sino dito namatayan? Diba? Alam natin, nararamdaman. Kaya pinahintulot ng Diyos upang maunawaan. Sino dito iniwan? Na napagtagumpayan mo na iniwan ka, tinalikuran ka ng mahal mo, pinabayaan ka, tapos nagiging katatagan ka sa mga tao rin namang iniwan ng minamahal o sinusumpa mo ang Panginoon. Patid, minsan, nakakaya kay Lord. Nakakaya kay Lord. Amen? Nakakaya sa Diyos. Laging may tugon ng Diyos sa atin, mga kapatid.
Sabi ko nga, pararanas sa atin ng Diyos ang mga ganong sitwasyon. At yan, higit ko, nung naranasan ko yung ganong karamdaman, higit kong naunawaan kung bakit ako nakaranas ng sakit. Para makapagbigay ako ng mensahe sa mga nakakaranas ng parehong sitwasyon. Patid, may karamdaman ka ngayon. Tingnan mo na isang oportunidad yan na kapag hinipo ka at pinagaling ka ng Panginoon, magiging dahilan ka ng patotoo para kay Kristo. Diba? Panginoon, parang ganito, pag ako gumaling, ipagyayabang ko ang pangalan mo. Ipagyayabang kita. Kasi bakit? Hindi naman tao. Sabi mo, Lord, hindi tao eh. Ang Diyos, ikaw. Ikaw ang nagpagaling. Kapatid, anong meron ka ngayon? Kayang-kayang pagalingin ng Diyos yan. Kaya lang, huwag ka nang tatalikod kay Lord. Huwag ka nang tumalikod. Kapag ginawang ka ng himala ng Diyos, magpatuloy ka. Magpatuloy ka sa pananampalataya mo. Kapatid, anuman suliranin meron tayo ngayon, pinatatatag lang tayo ng ating Panginoon. Yan ang tandaan natin. Pinatatatag ka ng ating Panginoon, pinatatatag tayo ng Panginoon upang manatili tayong nakatindig sa kabila ng mga bagyong dumaraan sa ating mga buhay, mananatili tayong mga nakatindig. Bakit? Kapatid, kung ang buhay mo isinasalig mo kay Kristo, mananatili kang nakatayo sa kabila ng bagyo ng buhay at magiging pagpapala ka para sa iba. Makikita nila, tunay nga, bagamat sinusubok ang mga matuwid, ang mga mananampalataya ni Kristo, ngunit nananatili silang tapat sa kabila ng mga pagsubok. At doon lalo nating napapapurihan ang ating Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, hindi nating sinumpa ang ating Panginoon, kundi pinapurihan pa natin ang Panginoon. Nawa, yan ang makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, hinahayaan ng Diyos na tayo'y dumaan sa pagtitiis para mapapurihan ang ating Panginoon dahil nananatili kang matatag sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Kapatid, kapit lang sa Panginoon. Kapit lang sa Diyos. At makita mo kapatid, anumang bagyo ang dumadaan, anumang yanig ang dumaraan sa buhay ng bawat isa sa atin, nananatili tayong nakatindig kay Kristo. At sa kanyang muling pagbabalik, kapatid, lahat ng pagtitiis, lahat ng luha, ang sabi ng Diyos, papahirin ko. Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, sabi ko nga nung nakaraang linggo, hindi laging may bagyo. May bagyo. Kahit super typhoon pa yan, lalagpas din yan. Mawawala rin yan. Tatanggalin rin yan. Hindi laging may earthquake. Amen? Kapatid, nasa bagyo ka ba ngayon ng buhay? Nasa bagyo po ba? Mayroon bang karamdaman? Mayroon bang kalugian? Ba't hindi ka umasa sa Diyos? Pwede po ba asa tayo kay Lord? Pwede po ba tayong tumayo? Alam nyo, kapatid, kami, pamilya namin, dumadaan kami sa iba't ibang pagsubok. Hindi kami mga perpekto. Sabihin ko nang hindi, yung parang, yung inaasahan kong ganito, hindi yun. Hindi yun. Inaasahan ko na tila parang laging pagpapala, pero hindi ganun. Hindi ganun na nangyayari. Pero isang bagay, hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Kami pinagkukulang ng Panginoon. Di ba biyaya na ng Diyos yun? Mayroon na yung mga pagkakasakit. Pero isang bagay, pinagagaling tayo ng Panginoon. Amen? Di ba pagpapala na yun?
na makita mo pinagagaling ka ng Panginoon. Pagkamat nagkakasakit, nag-aalala. Sino hindi nag-aalala? Ako nga nag-aalala doon sa aking mga apo. Pero nyo tatlo, sabay-sabay na haming pinadoktor. Tapos yung isa kong apo, sabi, pero malakas siya. Sabi, meron siyang mild na pneumonia. Kasi hindi mag-aalala nun. Tapos, nilalagnat yung isa kong apo. Yung isa naman, nakita ko puro, hindi ko malaman kung tigtas. Sabi ko, Panginoon, ano ba ito? 3 apo ko. 3 apo ko. Pero, pinagagaling sila ng Panginoon. May pag-alala. Kasi nasa mundo pa tayo. Ano dapat mong gawin? Kapit kay Lord. Sino may bukol? Nakabukol ako 2 pa nga Isa sa dibdib, kanyang kalaki. Pagkatapos mapisa nun, dito naman. Pero pinagaling ni Lord. Kapatid, kung ako ginawa ng himala ng Diyos, hindi ka kaya gawa ng himala ng Diyos. Pray. Pray. Gusto ng Panginoon yung malalim, masiding pananalangin at pagdulog sa Kanya. At sabi mo sa Kanya, Panginoon, lahat ng pagtitiwala ko, binibigay ko sa iyo. Sa inyo, mga kapatid, online, FB, YouTube, sa oras na ito, mayroon ka bang karamdaman? Pagkakalingin ka rin ng Panginoon. Hindi laging may karamdaman, may pagpapagaling. Sabi yan ng mga ngaral, panapanahon ng lahat ng bagay. May kasakitan, may pagpapagaling na magaganap. Hindi laging pagluha, mayroon panahon ng pagtawa. Kapatid, nasan ka ngayon? Panahon ng pagluha. Ang pagluha mo, kayang palitan ng Diyos ng panahon ng pagtawa. Kagalakan, dahil pagagalingin ka, tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Hindi ako ang nangangako. Ang Panginoon ang nangangako. Ang Diyos, si Kristo ang nangangako. Siya ang magpapagaling. Siya ang magpapahala. Kapatid, pati hindi ka lumapit sa Panginoon, idulog mo sa Panginoon ang lahat ng bagay. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat bagamat may mga pagtitiis, Panginoon, ngunit lagi kang may tugon, Panginoon, sa aming mga suliranin, Panginoon. Karamdaman, pinagagaling mo, Panginoon. Kakulangan, Panginoon, ikaw ang nagbibigay, O Diyos. Salamat, mayroon kaming Diyos, Panginoon, na laging kaagapay, Panginoon, sa panahon na kami, Panginoon, ay dumaranas ng kapigatian, ng kalungkutan, ng mga suliranin, Panginoon. Salamat, may Diyos kami, Panginoon, na lagi naming kasama, Panginoon. Pinalalakas kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga kahinaan, O Diyos. Salamat, Panginoon, O Diyos, malapit ka nang bumalik. Madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin, O Diyos, na ang laman ng puso namin ay Ikaw. Ang ginagawa namin ay nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Ang bawat labing ito, Panginoon, papuri, Panginoon, at hindi paghamak ang lumalabas, kundi papurit, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, na harapin namin, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ng may katatagan, Panginoon, ng aming mga pananampalataya. Ano man suliranin ang dumating sa buhay ng bawat isa sa amin, matagpuan mo nawa, Panginoon, na ang bawat isa sa amin nananatiling nakatindig ang aming mga pananampalataya dahil itinindig namin ang aming mga pundasyon sa ibabaw ng bato, Panginoon. Walang iba kundi Ikaw, O Diyos. Sa iyo naming tinitindig ang aming buhay upang anumang suliranin, bagyo, O Diyos, hampas, Panginoon, ng bagyo ng buhay, Panginoon, mananatili kaming nakatindig, mananatili kaming tapat hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas.
Amen, amen, amen. Taas po natin ang ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin nyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos Ama sa langit, pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan, kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen, amen. God bless you po mga kapatid. Bye po.